Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinatawan ng Ombudsman ng hanggang 6 na buwang suspensyon si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 2 iba pang opisyal ng kanilang munisipyo. Kasunod yan ang inihaing reklamong administratibo ng DILG kaugnay sa iligal na operasyon ng Pogo sa Tarlac na sinalakay noong Marso. Mismong si Guo raw ang nag-apply ng clearance para maipatayo ang mga gusali sa land developer na siya mismo ang presidente. Nakatutok si Joseph Morong. Hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo. Yan ang ipinataw ng Ombudsman laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Municipal Officer Aden Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo dahil umano sa illegal na operasyon ng Pogo sa lugar niya. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umano'y pagpayag sa illegal na Pogo operation ng Hongseng at Sun Juan sa lupa ng Baofu Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Noong March 13, ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Baofu kung saan nadiskubre ang operasyon. Ayon sa DILG, si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baofu at nag-imbita ng mga negosyante doon noong 2019. Si Guo rin ang humarap para sa Baofu para humingi ng letter of no objection sa Sangguniang Bayan nung hindi pa siya mayor. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya, bagaman sabi ni Guo ay binenta na niya ang mga ito nung manalo siyang mayor noong 2022. Matapos maging mayor, siya ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng Pogo ng kumpanyang Hongseng kahit kanselado ng lisensya nito at sa pumalit itong kumpanya na Sun Juan. Sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbibenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baofu. At kahit daw may cease and desist order ng PAGCOR laban sa Sun Juan, ay hindi niya kinansela ang business permit nito. Sabit naman si Ocampo dahil sa pag-i-issue ng permit sa Sun Juan kahit hindi ito kompleto ng dokumento. Si Sigua naman ang pumirma ng bilhin ng Baofu ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ang kapabayaan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan nang payagan nito ang Sun Juan na mag-operate. Sabi ng DILG na bigo daw si Guo na masiguro na magawa ng maayos ni Ocampo at Sigua ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa mga requirements ng Sun Juan. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado noong May 31, sabi nito, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at 2 iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Si Senador Risa Ontiveros sa nag-iimbestiga kay Guo sa Senado ang sabi nararapat lamang na suspindihin si Guo. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon daw sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa Pogo na nasa likod ng umano'y hacking at paniniktik. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tinatanggap daw ni Bamban Mayor Alice Guo ang ipinataw sa kanya ng Office of the Ombudsman na 6 na buwang suspensyon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Guo na handa raw siyang makipagtulungan upang masiguro ang katotohanan at hustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ang mga paratang laban sa kanya. Muling giit ng alkalde, wala siyang kasalanan at tapat daw siyang nagsisilbi. Patuloy rin daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag ng abogado ni Guo, iginiit nitong limitado ang papel ng LGU sa pamamahala lamang gaya ng pagbibigay ng mga business permit. Binigyang diin din daw ni Guo na ang PAGCOR ang may otoridad sa mga Pogo operation. Samantala, tumangging magbigay ng pahayag ang suspendido ring si Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sinusubukan naman ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Municipal Officer Aden Sigua. Personal na nagpasalamat si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Pangulong Marcos sa suporta ng Pilipinas sa Ukraine sa gitna ng sigalot nito sa Russia. Inimbitahan din ni Zelensky ang Pilipinas para sa gaganaping Peace Summit sa Switzerland sa June 15.
Nakatutok si Ivan Mayrina. Simula ng sakupin ng Russia ang ilang bahagi ng Ukraine noong Pebrero taong 2022, sinuportahan ng Pilipinas ang 6 na resolusyon ng United Nations General Assembly na kumikilala sa soberanya, kasarinlan at territorial integrity ng Ukraine. Ang suportang ito, personal na pinasalamatan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa kanyang pagbisita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga. We are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much of your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in UN nations with your resolutions. We are very honored that you found the time to pass by the Philippines. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time, and it is a great pleasure to meet with you. To discuss some of the issues that are common to our two countries and hopefully find ways forward for both of us together. Parehong dumalo sina Marcos at Zelensky sa Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong Sabado, kung saan naroon din ang mga leader at defense officials sa ibang mga bansa. Nangangalap ng suporta mula sa iba't ibang bansa si Zelensky para sa Peace Summit na gaganapin sa Switzerland sa June 15. Layon itong makahanap ng mapayapang resolusyon sa mahigit 2 taon ng digmaan na malaki na nag-iepekto sa ekonomiya ng maraming bansa. Kinumpirma na ng Malacanang na lalahok ang Pilipinas sa Peace Summit. Pero ang ilang bansa tulad ng China na kilalang kaalyado ng Russia, nagdeklara ng hindi sila dadalo rito. Bilang pagkapakita ng suporta sa Ukraine, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa magpapadala Pilipinas sa mga mental health workers para sa mga sundalo at sibilyang patuloy na humaharap sa digmaan doon. Sa pagbubukas ng embahada ng Ukraine sa Pilipinas ngayong taon, inaasahang mas iigting pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ang one-on-one interview ng GMA Integrated News kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, abangan lang po mamaya-maya. Nakapuga sa isang kulungan sa San Jose del Monte, Bulacan ang 8 presong dumaan sa nilagaring exhaust ng banyo. 4 na nahuli habang 4 na nalalabi. Ang tinutugis sa gitna ng mas mahigpit na seguridad sa kulungan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa kuha ng CCTV video, makikita ang mga lalaking ito na sunod-sunod na naglalakad sa makitid na daanang ito. Kuha ang video sa likurang bahagi mismo ng police station kung saan dumaan ang mga nakatakas na palang mga PDL o persons deprived of liberty na nakakulong sa San Jose del Monte Police bandang 2:30 na madaling araw kahapon. Sa isa pang video, nakuhanan ng 6 sa kanila na kasual na naglalakad sa isang kalsada. Ilang minuto makalipas, magkasunod naman na nakunan ang 2 pa nilang kasamahan na tumatakbo palayo. Matapos nito, ilan sa mga nakatakas sumakay ng tricycle. Meron ding sumakay ng bus at ang iba lumakad lang palayo. Sa investigasyon ng San Jose del Monte Police, lumusot ang 8 sa exhaust sa CR ng selda nila. Nakat nila yung metal rail doon using yung isang lagaring bakal. Na-recover ang lagari na ginamit ng grupo, pero malaking tanong ngayon kung paano ito naipasok. Mainit maglagari din ba? Bakit hindi na malayan? So nakita namin, nilagyan nila ng basahan. Tapos binabasa yung basahan, doon nila binapadaan yung lagari. Kanina, ipinakita ng hepe ng San Jose del Monte Police ang Selda 4 sa loob ng kanilang custodial facility kung saan pumuga ang 8. Ilang haba na ngayon? Magkaroon tayo ng investigasyon sa mga lahat ng naka-duty to determine yung kanilang kung nasan sila, kung anong ginagawa na during the time. Dahil sa insidente, tinanggal sa pwesto ang 2 pulis na duty nung naganap ang pagtakas, lalo rin naghigpit sa kulungan. Tinakpan ng exhaust, tuloy-tuloy din ang pag-welding sa iba pang maliit na bintana sa selda na dinagdagan ng metal railings. Kaya ang isang bagong direktiba ngayon ng hepe ng San Jose del Monte Police ay pansamantalang ipagbawal ang mga hard case sa mga lagay ng mga pagkain. Kaya ngayon, nasa mga plastic na lang muna ito. Bakit po, sir? Ito isang preventive action natin. Baka kasi kung may nakalagay sa hard object na ipapalaman, makaligtaan ng ating pulis sa dami. Baka ma-overlook yung iba. Kaya ang ilang dalaw kanina na
napilitang isalin sa supot ang mga dalang pagkain. Pero wala naman daw itong problema sa kanila. For security rin, ma'am. Pinagbawal po muna ang dalaw. Okay lang din, ma'am, kasi siyempre para rin po naman sa kanila yon, sa kaligtasan nila. Sa ngayon, 4 na PDL na ang na-recover ng mga pulis. Patuloy na pinaghahanap ang 4 pa sa kanila. Apela naman ng mga otoridad sa pamilya ng mga pumuga. Pakiusapan mo silang bumalik, sumuko, hindi na rin madagdagan yung kanilang kinakaharap na problema. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Tiklo sa magkakaiwalay na operasyon sa Marikina at Cavite ang dalawang sangkot sa iligal na bentahan ng mga ibon. Parehong endangered o nanganganib ng maubos ang kanilang nilalako online. Kabilang ang isang uri na nasa Pilipinas lang matatagpuan. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Agad na niyapos ng nakasibilyang pulis ang suspect na ito nang tanggapin ang perang ibinayad sa kanya para sa 4 na ibon na kung tawagi Sanconur. Hinuli ng mga operatiba ng Special Maritime Response Team ng PNP Maritime Group ang suspect sa area ng Marikina. Makaraang bentahan online ng isang undercover policeman ng mga naturang ibon sa halagang kulang 100,000 pesos. Ayon sa PNP Maritime Group, ang Sanconur o kilala rin sa tawag na San Parakit ay isang ibon mula sa South America at ikinukonsidera na raw ngayong endangered. Nanganganib na rin maubos ang mga nasagip na blue-naped parrot o kilala rin sa tawag na Luzon parrot o Philippine green parrot mula sa isang lalaki sa Cavite. Online din daw ang bentahan nito sa halagang 20,000 pesos kada isa. Isa ito sa mga pwede nating ipagyabang sa mundo na tayo lang ang merong mga ganitong species of birds. Mere possession, kahit meron kang magandang intensyon na pang-alagaan ito, pakainin ito at dalhin mo lang sa bahay at hindi mo naman sasaktan, bawal pa rin. Kasi critically endangered nga. Yung propagation nila dapat sa wilds yan, sa natural habitat nila. Kinasuhan na ng paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga suspect na kapwa hindi nagbigay ng pakayag. 2 months to 8 years ang imprisonment. This law protects our environment or our fauna, yung ating mga endemic na mga hayop, especially itong mga birds natin na sa atin lang talaga makikita. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Singmahal na ng karne ang kada kilo ng panggisang luya na umabot sa 300 piso. Nagsitaasan din pati presyo ng ilang gulay. Nakatutok si Maki Pulido. Gusto mo lang naman magtinola kaso biglang hindi mo afford ang luya. Sino raw kasing mag-aakala na ang luya aabot ng 300 pesos per kilo sa ilang pamilihan? Ramdam yan kahit tingi. Isang maliit na ganito, saan yun? 36. Bakit nakakagulo? For a luya, yes. Na 36 pesos. Magkano ba dati? Yun nga po, tumitingin po kasi ako minsan sa mga tumpok na maayos naman. Tumpok before 30 pesos, siguro baka times 3 na ito. Ang dami. Nitong nakalipas na 2 linggo, sabi ng mga tindera sa Farmers Market Quezon City, araw-araw ang pagtaas ng presyo ng luya. Mula 180 pesos noon, umabot na ito sa 300 pesos kada kilo kaninang umaga. Kaya ang tinderang si Remy, namumuhunan na lang sa 10 kilo mula sa dating 25 kilos kasi hindi mauubos ang benta. Mas konti, tapos siyempre pag nagbenta ka, konti rin yung tubo, hindi kagaya nun na pag mura. Pag ganito mahal, konti rin yung tubo. Kahit ang nagbabagsak ng luya sa farmers market, hindi makapaniwala sa lumobong presyo ngayon ng luya. Ngayon lang po kasi itong masyadong loko na ganitong kalaki, pataas eh. Dati mga 190 lang, 200 na pinakamataas eh. Nang magsimulang magmahal ang luya, imported na ang binibenta ni Namara. Mas mura kasi ito ng 20 pesos kada kilo. Pero dahil walang mapagkunang supply ng imported na luya, wala silang ibinibenta. Mahal talaga, mami. Hindi kaya ng bus namin yung punan. Sabi ng Bantay Bigas, ang problema sa luya ay tulad lang ng sa ibang mga produkto gaya ng sibuyas. Nabibili ng mura ng mga traders sa panahon ng anihan at ibebenta ito kung kulang na ang supply. Ganun pa rin yung
yung sistema kasi, Maki, kung sino talaga yung mga trader na nakakabili, ay sila yung mayroon post-harvest facilities, sila yung may cold storage. Kaya kaya nilang itakda yung presyo. Pero hindi lang luya ang nagmahal kumpara noong nakaraang linggo. Sa farmers market, mapa lowland o highland vegetable, tumaas ng 20 to 30 pesos ang maraming gulay. Sabi ni Estabilio, dahil sa El Nino, hindi nakapagtanim ang maraming magsasaka. Dahil sa nasira nga yung kanilang mga pananim hanggang gulay, talagang back to basics sila na nananawagan sila ng compensation, ayuda sa gobyerno para makabili sila ng mga pananim nila. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Department of Agriculture ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inireklamo sa Justice Department ang 7 tauhan ng Philippine Coast Guard kaugnay sa pagkasawi ng isang apprentice seaman sa isang training noong Nobyembre. Giit ng mga kaanak ng biktima, may kapabayaan lalo't na videohang lumutang muna ang biktima bago sinaklolohan. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Wala ka yan! Wala yan! Sa Water Search and Rescue o WASAR training ng Philippine Coast Guard sa Cavite noong November 16, nagtapos ang mga pangarap ng apprentice seaman na si Mori Cagway. Mahigit 6 na buwan matapos ang mapait niyang sinapit, dumulog na sa Department of Justice ang kanyang pamilya. Kasama ang NBI, naghain sila ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide at paglabag sa anti-hazing law laban sa 7 tauhan ng PCG na pawang mga trainer at opisyal na nangasiwa sa pagsasanay. Sa nakunan kasing video, nakalutang na sa dagat si Cagway bago siya sinakluluhan. Pag nakikita ko yung video, yung ginawa ng mga trainers niya, hindi talaga makatao yun. Hinintay pang nakalutang yung katawan, yun ang masakit sa loob ko. Andun sila, ba't nila hindi sinagip? Kakulangan ng oxygen sa utak bunsod ng pagkaluno ng cause of death ni Cagway base sa autopsy ng NBI. I wish na makamit namin ang hostesya para kay Mori. Hindi lang para kay Mori, kung para din sa mga ibang trainees na sana hindi sila dumaan sa ganon na proseso na kailangan may casualty, dapat walang casualty. Ang mga reklamo dadaan muna sa evaluation ng prosecutors bago isalang sa preliminary investigation. Ayon sa Philippine Coast Guard, haharapin ang kanilang mga tauhan ng reklamo. Sa akin naman ay haharapin natin ito. Of course, meron tayong simpatya doon sa mga tauhan natin sapagkat wala namang may gusto nito. Pero hopefully, kung ano man ang kahilingan ng pagkasampa ng kaso ng NBI at kung ito'y matutuluyang maging isang kaso. Pero lang sabi ko nga sa iyo, ang obligasyon namin ay alalayan din yung mga tauhan namin at tulungan nang naayon sa batas at sa regulasyon. Sa ngayon, may mga ilan-ngilan na Coast Guard units ang pinapayagan ng magsagawa ng mga WASAR training. Gid ng Coast Guard, mas mahigpit na ito, alinsunod sa review na ginawa sa protocols para dito. Mas mabilis na rin daw dapat ang response times sa anumang insidente. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Soaring high sa kanilang karera ang ilang The Clash graduates na bumibida na rin sa teatro. At all-out support sa kanila ang Clash Masters, Panels at Champions bago ipakilala ang new set of Hopefuls. Makichika kay Aubrey Carampel. Mula sa pagiging judge at mentor sa The Clash, all-out ang support bilang kaibigan at kaayos ni Christian Bautista sa mga The Clash alumni na sina Thea Astley, Anthony Rosaldo at Garrett Bolden na tampok sa Rent the Musical. Well, syempre, enjoy na enjoy kami sa All Out Sundays at actually doon din kami natitrain at nahahasa, no? And lalo na kapag na-apply mo yun sa teatro, it's gonna be a beautiful thing. On the lookout na rin si Christian sa future clashers sa upcoming new season ng singing competition. Gusto ko pa rin na makadiscover ng mga bagong talento, makadiscover ng mga bagong paraan kung paano makatulong, makamentor, na mag-judge in a way na makakabuti para sa mga bagong clashers. Naghahanda na rin ang Asia's romantic balladeer sa kanyang upcoming Asian tour with other singers from other Asian countries. Like Christian,
Equally proud sina Clash Masters Julian San Jose at River Cruz. At ang kanilang fellow The Clash champions na sina John Rex, Marian Osabel at Jessica Villarubin na nanood din ng Rent. We've been hearing a lot of good things about it. Especially, nandito yung colleague namin, si Thea and si Garrett and si Anthony. So we're very, very excited to see them perform. Not only that, but, just be entertained tonight. Sobrang galing nila dahil alam naman namin kung anong klaseng talent meron yung mga kaibigan namin. Kaya excited na rin kami mapanood to eh. Thankful naman si Ravers sa patuloy na natatanggap na suporta ng pinagbibidahang Kapuso Prime Series na Asawa ng Asawa Ko na extended pa. Dahil sa kanila yun and maraming salamat. So marami pa po silang dapat abangan. Ma-action, madrama, and marami pang intense scenes na paparating. So abangan nila. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.